Sabi ni Usopp na ang pera na yon ay gagamitin sa pagpapaayos ng kanilang barko. Pero wala naman pakialam si Frankie at sinabing hindi niya ibabalik ang pera at saka sinipa si Longnose. Tapos nag-decide ng umalis kaya tinirador siya ni Usopp pero ang kamaulang niya ang ginawa niyang pansalag sa pagsabog. Kaya natakot si Usopp tapos hinawakan pa ito ng mga kawatan. Nagpaalam na si Frankie kasama ang dalawang chicks kaya inumpisahan na nilang gulpihin si Usopp. Samantala nasa Going Merry si Nami at binabantayan ang kanilang barko. Habang sila Sanji ay pinuntahan ang tinuro ni Nami na lokasyon ni Usopp. Pero wala ron si Usopp at nakita nila ang mga marka ng dugo sa daan. Nang mahulog sa langit ang kanilang captain tapos nalaglag sa dagat kaya tinulungan nila ito. Binalita sa kanila ni Luffy ang nangyari kay Usopp pero sagot nila na alam na nila at pupuntahan na nila ang hideout ng mga lapastangan. Samantala umalis na ang mga men in black sa office ni Mayor at nakita na naroon ang wanted poster ni Robin. Nakarating na ang Straw Hat sa Frankie House at nakita nila si Usopp na lamog na ang katawan. Kaya naghanda na silang lusubin ang Frankie family para gulpihin ang mga lapastangan. Paglabas ng isang kawatan ay mabilis itong sinuntok ni Luffy kaya tumilapon ito sa loob at nagulat ang mga kawatan. Tapos nakilala nila si Luffy kaya kabado 20 ang mga ito. Pero mayabang ang dambuhalang kawatan at pinagmalaki pa ang kanilang bilang. Kaya pinaulanan ni Luffy ang armor ng hambog ng suntok na hindi tumatama kaya pinagtawanan nila si Straw Boy. Pero hindi nila inaasahang mababasag ng ating bida ang kalasag at pinatalsik ang dambuhalang hambog. Sinubukan nilang linlangin ang ating mga bida at pinaputukan ng kanyon. Pero hiniwa lang ni Zoro ang mga cannonball at pati ang kanyon na solid steel. Kaya nagpanik sila dahil malakas pala ang Straw Hat at nagtakbuhan para tumakas. Pero hindi sila hinayaang parang pusang tumakas ni Sanji at sila ay pinagsisipa pabalik. Tapos dumagdag pa si Chopper na sinuwag sila, kaya isa-isang naglanding gamit ang ulo. Nagmakaawa ang leader sa Straw Hat sa pag-aakalang yung pera lang ang habol nila Luffy. Kaya sinapak ito ng captain dahil ang pananakit nila kay Usopp ang dahilan kung bakit sila galit at gustong manakit. Kaya wala nang no choice ang mga kawatan kundi lumaban at nagpaputok sila ng kung ano-ano. At nilabanan ang Straw Hat ng sama-sama hanggang sa nagkaroon ng malakas na pagsabog na nakita pa ni Frankie. Kaya naisip nito na lubusang nagsasaya lang ang kanyang mga bataan. Hanggang sa huli natalo ng ating mga bida ang mga kawatan at ginamot ni Choppy si Longnose. Tapos tinawag ni Sanji ang captain na malalim na nag-iisip. Sinabi na ni Luffy ang kanyang desisyon na palitan na nila ang Going Merry. Samantala bumalik na sila sa Going Merry tapos binalita ni Chopper na gising na si Usopp. Kaya tuwang-tuwa silang pinuntahan ito at kanila pa itong pinagtripan. Humingi ng tawad si Usopp sa pagkawala ng kanilang pera at sa kanito tinanong kung ano ang assessment ng shipwright sa Going Merry. Pero hindi masabi ng Straw Hat ang bad news kay Usopp kaya ang captain na ang nagsabi na kukuha na lang sila ng bagong barko. Kaya nagulat si Usopp habang pinakita ni Luffy ang katalog ng barko. Akala ni Usopp na nagbibiro ang captain pero ito pala ay seryoso. Kaya sinisin nito ang sarili sa pagkawala ng kanilang pera. Sinubukang magpaliwanag ni Luffy na hindi ang pera ang problema. Pero mainit si Usopp at nagagalit kaya inawat sila ni Zoro. Subalit hindi nagpapigil si Ilong Ranger at galit na galit kaya sinabi na ni Luffy na hindi na maaayos ang Going Merry. Kaya nagulat si Usopp sa kanyang narinig at hindi ito naniwala sa assessment ng shipwright at sinabing siya na lang ang aayos ng Going Merry. Pinilit nilang ipaliwanag rito na hindi pwede ang iniisip ni Usopp pero hindi kayang i-give up ni Usopp ang Going Merry. Nagalit pa ito sa captain dahil wala raw itong sense of value sa barko ng Straw Hat na inapilahan naman ni Luffy. Patuloy pa rin si Usopp sa pagkontra sa desisyon ng captain kaya nainis na si Luffy. Muntik nang masabi ang salitang mahirap ng bawiin pero sinipa ito ni Sanji at pinakalma ang dalawang nag-aaway. Humingi ng tawad si Luffy pero ma-pride si Longnose at lumabas ng kwarto at saka sinabing aalis na siya sa grupo. Sabi ni Nami sa captain na pigilan sa pag-alis ang kanilang tropa. Pero hindi kumibo si Luffy kaya siya na lang ang pumigil kay Usopp. Nilabas ni Luffy ang kanyang kaibigan na paalis at nagsalita si Usopp at hinamon nito ang kanyang captain sa isang duelo. Kung sino ang mananalo ay sa kanya mapupunta ang barko. Samantala iniisip ni Iceberg si Robin na miyembro ng Straw Hat tapos ito ay nababahala sa hindi maipaliwanag na dahilan. Habang pinag-utos ni Luffy na walang makikialam sa kanilang duelo ng tropa. Habang si Usopp ay desidido na harapin ang kanyang former captain. Nag-umpisa si Longnose ng kanyang mga kasinungalingang atake, pero dahil hindi siniseryoso ni Usopp kaya sumugod na si Luffy. Pero biglang umakting si Usopp na nagsuka ng dugo kaya natigilan si Luffy. Pero ketchup lang pala at ginamit ni Longnose ang flash dahil na kinabulag ni Straw Boy. Sa kanya tinirador ng bugok na itlog si Luffy ng ilang beses kaya nandiri ito. Tapos tinirador niya ng tabasco ang bibig ni Luffy at nagliyab sa anghang. Hinagisan pala ni Usopp ng barbed wire ang paligid kaya nang mapaupo si Luffy ay nangatusok ito at napasigaw sa sakit. Bumangon si Luffy pero tinira siya ng paminta powder ni Ilong Ranger. Kaya nabahing ito habang paulit-ulit na natusok sa barbed wire. Matindi ang parusa ang pinararanas ni Usopp sa former captain tapos tinira pa ito ng shuriken ng paulit-ulit at hirap na umilag rito si Straw Boy. Hanggang sa napagtanto ni Luffy ang gas sa paligid na nanggagaling sa dahyal, kaya tinira siya ni Usopp ng Flame Star at sumabog ang paligid. Kaya nag-alala ang Straw Hat dahil sa away ng dalawang kaibigan. Samantala maayos naman ang lagay ni Luffy at nakahiga lang ito habang inaalala ang masayang nakaraan nila ng tropa.
Habang si Usopp ay nakaupo lang at iniisip din ang kanyang pare. Nalulungkot naman ang Straw Hat at pati na rin si Mary sa nangyayari. Alam ni Longnose na hindi sapat ang kanyang ginawa para talunin ang former captain, kaya naghanda na ito. Ginamit naman ni Luffy ang kanyang Gatling gun pero ginamit ni Usopp ang kanyang Sharp Nail attack, kaya tumalsik pa atras si Straw Boy. Sa kanya pinaulanan ng Exploding Star si Luffy at nagkaroon ng pagsabog. Pero nakakaiwas naman si Straw Boy at ginamit ang gambang pistol kaya lumipad patalsik si Usopp. Tapos nagmadaling umatake si Luffy gamit ang gambang bazooka, pero sa hindi inaasahan na napigilan ito ni Usopp gamit ang reject dahil. Tapos pinakawalan ito sa face ni Straw Boy kaya naiyanig ang ulo ng captain at tumilapon. Ramdam ni Usopp ang impact habang sinasabing hindi raw ito papatalo. Pero mabilis na nakarecover si Luffy at pinahaba ang kamay tapos pinakawalan ang kanyang gambang pistol na tumama sa sikmura ni Usopp at ito ay natalo. Bulagta si Usopp nang iniwan siya ni Luffy at sinabing kay Usopp mapupunta ang Going Merry dahil kukuha na lang raw sila ng bagong barko. Pupuntahan ni Chopper si Usopp para gamutin pero pinigilan ito ni Sanji. Kaya nagpalaki si Chopper at ayaw magpaawat kaya pinindown siya ni Sanji. At sabi ni Sanji na natalo raw sa duelo si Longnose at kung kakaawaan ito ay magbibigay ito ng emotional damage sa tropa kaya dapat itong bigyan ng dignidad. Samantala masakit sa kalooban ni Luffy ang kanyang ginawa kaya sinabi ni Zoro na ito ang consequence ng pagiging captain. Tapos bumaba si Chopper para abutan ng gamot si Usopp at saka umiiyak na umalis. Inaya na ni Zoro na magbalot-balot ng gamit ang Straw Hat para lisanin ang Going Merry. Kinabukasan balitang-balita sa Water 7 ang naganap na pamamaril sa mayor. Nagluluksa ang Straw Hat sa nangyari dagdag pa na nawawala si Robin. Nang dumating si Nami at binalita sa Straw Hat ang masamang nangyari kay Iceberg. Binalita kay Polly na natagpuan ang mayor kaninang umaga na naliligo sa sariling dugo at walang malay. Nasa maayos na kalagayan naman na ang mayor at binabantayan ng kanyang sekretary at naroon din ang doktor. Inimbestigahan ang crime scene at maskara lang ang natagpuan rito. Nag-decide naman na puntahan ni Luffy ang mayor at sumama si Nami rito. Sabi ni Lulu na world government ang may kagagawan habang ang iba ay sinasabi na si Frankie o ang mga pirata. Samantala lumundag si Luffy sa Yagara at nabasa si Nami kaya nasapok nito ang captain bago sila lumarga. Dumating naman si Frankie sa kanyang bahay at nagalit ito nang makita niyang wasak na ito at bugbog sarado ang kanyang mga tauhan. Kaya sabi nito na hahantingin niya ang Straw Hat nang lumabas ang ibang nakasurvive at tinuro kay Frankie kung nasaan ang mga ito. Samantala nag-ayang bumalik sa isla ng Water 7 si Grandma Kokuro dahil paparating na raw ang Aqua Laguna. Nagkaroon ng broadcast sa buong isla na darating ang Aqua Laguna kaya naintriga si Sanji at nagtanong sa lalaki. Sabi ng lalaki ang Aqua Laguna ay isang giant tsunami na dumarating taon-taon. Kaya naisip nila Sanji at Chopper na warningan si Usopp. Samantala pinuntahan nila Nami ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang dumating si Frankie at nagsasayaw pero kinamumuhian siya ng mga chismoso at nag-alisan ang mga ito. Tapos tinawag ni Frankie si Luffy na pinagtakahan ng ating bida. Sabi ni Nami na Frankie ang tawag ng mga tao rito kaya uminit ang ulo ni Straw Boy dahil ito ang nanakit kay Usopp kaya nagpakilala ito kay Bikini Boy. Samantala lumabas si Khalifa at sinabing pwede nang pumasok ang mga shipwright. Pinangalanan ni Iceberg ang namaril sa kanya at ito raw ay si Robin na miyembro ng Straw Hat Pirates. Nag-umpisa na ang laban ni Luffy at Frankie at nagbuga ng apoy si Bikini Boy. Kaya nagtakbuhan ang mga tao, kasama ang Yagara nila Luffy at naisip nila na isa itong Devil Fruit user. Tumalon si Bikini Boy sa dagat at nagtaka sila kung bakit ito tumalon sa dagat malulunod raw ito. Nang inatake sila ni Frankie mula sa ilalim ng dagat kaya hinarap na lang ito ni Luffy. Pero sinuntok ni Frankie si Luffy at humaba ang braso nito at pumakat si Straw Boy sa pader. Kaya naguluhan sila kung anong klaseng nilalang ang kalaban. Tapos nagpaliwanag si Frankie na isa siyang cyborg. Samantala dahil miyembro si Robin ng Straw Hat kaya nag-decide ang shipwright na hantingin ang mga ito. Nang dumating ang maingay na si Textile at nakita na okay na ang mayor pero dahil maingay ito kaya sinapok palabas. Sinabi ni Textile ang nasagap na chismis na naglalaban si Frankie at Straw Boy sa district kaya pinuntahan nila ito. Samantala patuloy si Luffy at Frankie sa palitan ng kanilang suntok. Habang si Nami ay hindi nagpatalo sa pag-cheer laban sa dalawang sekretary ni Frankie. Tinutukan ni Bikini Boy ng kamay na naging kanyon si Luffy at nagpaputok pero nailagan ito ng ating bida at saka sumipa na nasalag ni Frankie. Nang biglang may sumapak kila Luffy at Frankie kaya parehas na bumalandra. At ito pala ay ang mga shipwright na balak na bumawi sa Straw Hat kaya nag-celebrate ang mga tao. Akala nila na inaawat lang sila ng mga shipwright pero inakusahan si Luffy na kasangkot sa pamamaril sa mayor na tinanggi ni Luffy. Pero hindi pinaniwalaan ito ni Polly at ginamit ang kanyang lubid para sakalin si Straw Boy at ito ay hinila pataas at binalibat. Pero sabi ni Frankie na wag makialam ang shipwright dahil siya raw ang tatapos kay Luffy. Subalit nag-battle mode ang mga shipwright kaya naguluhan si Nami. Bumangon si Luffy at binaril ito ni Lulu at nakitang walang talab kaya sinipa ito ng shipwright at tumalsik. Samantala pinagbabaril ni Frankie si Polly pero sinugod siya ni Kaku. Kaya tinutukan niya ito pero pinalo siya ni Textile at naka-home run tapos hinawakan ito ni Kaku at sinuplex. Pinaulanan ni Lochi si Straw Boy ng suntok habang dumidepensa lang si ang atib bida at nakatikim ng malupit na atake mula kay Lochi.
Ayaw silang labanan ni Luffy dahil wala raw siyang ginawang masama. Kaya sabi ni Polly na si Robin ang bumaril kay Iceberg na miyembro ng Straw Hat na kinagulat nila. Binihag ng mga mamamayan si Nami kaya nagalit si Luffy dahil wala raw silang kasalanan at hindi magagawa ni Robin ang paratang. Swestyon ni Luffy na pag-usapan na lang nila ito dahil ayaw niyang lumaban pero nagmatigas ang mga shipwright. Tapos inatake ni Polly si Strawboy gamit ang lubid saka siya binato ng patalim ni Kako. Pero nakailag ang ating bida. Naglabas ng lagari si Lulu at Lucy samantalang pinaputukan siya ng kanyon ni Textail. Kaya nagkaroon ng pagsabog pero nakatakas si Luffy. Subalit mabilis na umatake si Lochi pero nakatakbo ang ating bida, subalit wala siyang planong patakasin. Hanggang sa na-corner ang ating bida at pinaputukan ni Textail. Habang si Frankie ay nag-enjoy sa isang sulok, pero nag-decide itong makisali sa kaguluhan at nambato ng mesa dahil gusto niyang siya ang tumapos kay Luffy at naglabas ng air blaster. Nang pinaputok niya ito ay naglikha ng malakas na hangin na bumasak sa paligid. Kaya ito ang sinamantala ni Luffy para tumakas kasama si Nami para puntahan si Iceberg at makausap. Humawak ito sa mataas na gusali at nagpakalastik man sa pagtakas. Samantala bumalik sila Chopper at Sanji sa Going Merry at nagsisigaw na may paparating na malaking tsunami mamayang gabi kaya kailangan na nilang magsilikas. Tapos tumakbo sila paalis nang makitang papalabas na si Usopp. Sabi ni Polly makikita rin nila ang Straw Hat dahil sa paparating na Aqua Laguna at walang pagtataguan ang mga ito. Samantala dumating na ang Sea Train sa Water 7 at sila Strawboy naman ay nagpaplano na pasukin ang kwarto ng mayor. Kaya nagpatalsik si Luffy para makapasok sa galilag at hinanap ang kwarto ng mayor. Habang ang mga tanod ay naalerto, nireport ng sekretary na dumating si Luffy kaya pinag-utos ni Iceberg kay Khalifa na tawagin si Luffy. Kinausap ni Strawboy si Iceberg at tinatanong ang totoong nangyari, kaya kinwento ng mayor ang ginawa ni Robin at tinutukan ng baril ang ating bida. Humingi ng pabor ang mayor na kailangan nitong makita ulit si Robin, habang ang archaeologist ay nagbabasa lang ng dyaryo. Binalita sa maglola na ang Straw Hat Pirates ang salarin sa pagbaril sa mayor. Samantala tumalon sila Luffy sa building habang buhat ang takot na si Nami at saka humawak ang captain sa tulay at nag-ala Tarzan para makapunta sa rooftop. Kaya sinapok ni Nami si Luffy dahil muntik nang mahulog ang puso ng navigator. Tapos umihip ang hangin at naramdaman ni Nami na may paparating na malakas na bagyo. Samantala pumasok si Frankie sa isang bar kaya natigilan ang mga tao. Tapos lumapit ito sa bartender at nagpa-refill ng kanyang cola pero hinanapan ito ng pera ni Bluno kaya nagreklamo ito. Sumabat naman ang kanyang mga sekretary na meron pa raw silang natirang pera kaya nagpamudmud ito ng salapi sa mga tao. Nang nagsalita si Grandma Kokuro na kinagulat ni Frankie dahil kala niya ay isang itong estatwa ng butanding. Tapos nagpalibre pa si Chimmy kaya sinagot na ito ni Frankie, sabay dumating ang kanyang cola at nilagay ito sa kanyang belly kaya na-recharge ang katawan. Napag-usapan nila ang tungkol sa pamamaril kay Iceberg at sa tingin ng matanda na ang CP9 ang may kagagawan rito. Samantala kasama ni Robin ang misteryosong mga lalaki na mukhang meron silang binabalak na masama sa buhay ng mayor mamayang gabi. Habang naghahanda na ang lahat sa paparating na Aqua Laguna at ang ibang mamamayan ay abala sa paghahanap sa mga Straw Hat. Narinig ni Zoro na hinahanap ng mga tao ang kanyang grupo at nasampal ito ng dyaryo sa muka. Kaya nabasa niya ang balita na sila ang pinagbibintangan ng mga tao sa pamamari kay Iceberg. Tapos bigla siyang makita ng mga tanod. Samantala pinasok ng mga tao ang Going Merry at inakalang abandonadong barko na ito. Habang si Usopp ay patagong nagmamasid sa likod ng bato. Samantala si Sanji at Chopper naman ay nakita ang wanted poster ni Robin, kaya nagtanong ito sa lalaki kung ano ang balita sa wanted poster, kaya nalaman nila na ang Hot Chicks ay ang asasin ng mayor. Nang maamoy ni Chopper si Robin at dali-dali nila itong sinundan at nakita nila ang Hot Chicks, kaya inaya nila ang archaeologist pero sinabi nito na totoong siya ang bumaril sa mayor at hindi na raw siya babalik sa Straw Hat. Dahil nababalot na siya ng kadiliman ng kanyang nakaraan, kaya tuluyan nang nagpaalam sa kanila si Robin pero sinundan ito ni Sanji. Samantala magkakasama na hinahabol ng mga tanod ang Straw Hat dahil kay Zoro, kaya lumiko sila sa isang eskinita. Pero bobo sa direksyon ang swordsman kaya hinablot siya ng captain at nang makahabol ang mga tanod ay wala na ang mga pirate. Hinanap nila ang Straw Hat at hindi nila nakita ang mga ito dahil nagtatago pala sa ilalim ng tulay. Bigat na si Luffy nang makaalis ang mga tanod at nang sumilip si Chopper ay nahulog sila. Samantala nakikiusap si Usopp na bentahan siya ng mga kahoy pero umalma ang tindero kasi magsasara na ang tindahan. Pero naawa ang lalaki kaya binentahan si Usopp at umalis. Subalit mukhang walang lakas si Longnose kaya binigyan siya ng pagkain ng lalaki dahil mukhang gutom ito. Pagbalik sa barko ay sarap na sarap si Ilong Ranger sa pagkain tapos nagsimula na siyang ayusin ng Going Merry. Samantala nagwawala na si Frankie nang maalala nito ng ginawa ng Straw Hat sa kanyang bahay. Nagmadaling umalis para hanapin si Strawboy. Samantala kinwento ni Chopper ang mga sinabi sa kanila ni Robin, kaya nagalit si Luffy at hindi makapaniwala. Sabat ni Zoro na hindi pa nila alam ang totoong katauhan ng Hot Chicks kaya kailangan nilang maging handa kung kaibigan ba ito o kaaway. Habang si Nami ay nagtataka kung sino ang lalaking nakamaskara na kasama ni Robin. Kaya naisip niya na yun ang nag-utos kay Robin na gawin ang assassination, kaya nag-decide ang captain na hanapin nila si Robin para malaman ang totoo. Samantala hinahanap pa rin ni Frankie ang Straw Hat nang makita siya ng kanyang mga tauhan. Tapos sinabi sa kanya na nasa Going Merry pa si Longnose.
kaya naisip nitong kidnapin si Usopp at gawing paeng. Nagsipuntahan naman ang mga tao sa pinakamataas na parte ng Water 7 para maiwasan ang Aqua Laguna. Binantayan ng mga tanod ang labas ng City Hall habang ang mga shipwright ay nagbabantay sa labas ng kwarto ng mayor. Habang kasama naman ni Iceberg ang kanyang sekretary para siguraduhin ang kaligtasan ni Iceberg. Samantala gumawa ang Straw Hat ng Sneaky Move para makalapit sa Gali-Ilag upang mag-obserba habang si Robin ay dumating na kasama ang misteryosong masked man. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.